Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Webes ngayon, di ba? Yung sirah. So hili nating natalakay si Dimad al-Azadi na mula nga doon sa Banu Shanua ng Yemen. At siya ay kumbaga manggagamot albularyo. At pagdating niya doon sa Makkah, nagsumbong sa kanya yung Quraysh. Ayun nga, unang katangian talaga ng masamang tao, lalo na yung mga duwag. Magsusumbong yan kung kani-kanino. Kahit sa kalaban niya, magsusumbong yan. At yun na yung talaga, kumbaga, kabilang sa pinakamasahol na pwede nilang magagawa. Yung magsumbong sa kaaway. Magsumbong sa kaaway. Kasi kukompromiso na nila lahat eh. Yung mga pinanindigan niya noon, wala na. Ang mahalaga, mapinsala niya yung tao na gusto niyang pinsalain. Wala silang pakialam. So, nagsumbong sila dito kay Dimad. At yun nga, ang naging tugon na lang ni Dimad nung sinabi ng Quraysh na si Raulo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pupuntahan niya raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maaring magagamot niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong mga ugali si Dimad na makikita natin sa ugali yung sa sinabi niya. May mga ugali o katangian si Dimad na malalaman natin mula sa sinabi niya na ito. Unang-una, yung reputasyon niya talaga na manggagamot siya. Ibig sabihin, epektibo talaga siya na manggagamot. Hindi ito yung nagpapanggap na manggamot. Respetado talaga siya. O kilala siya ng mga tao. At siya mismo, alam niya yung kanyang kakayanan. Pangalawa, yung kanyang malasakit. Kumbaga, hindi siya agad naghatol ng masama. Kumbaga, ang iniisip niya, magamot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung siya man ay may sakit. Yung panggagamot agad yung kanyang iniisip. Hindi siya naghatol agad. At yun nga yung maganda sa profesyon ng medisina. So isa yan sa mga kumbaga ethics nila na ang trabaho nila manggamot, hindi yung maghatol sa tao. Merong pupunta sa kanya, di ba? May mas Tagalog yung tulo. yung STD, sexually transmitted disease. Gagamutin niya, hindi niya kailangan magtanong sa muna kuha yun, o hindi niya kailangan magtanong, anong ginawa mo, ganito, ganyan, baka ganito ka, baka ganyan ka, wala siyang pakialam doon. Ang pakialam niya, yung manggamot. Wala siyang pakialam doon. Actually, nakatulong ito ng malaki yung ganitong mindset ng mga manggagamot, tunay na manggagamot, para makarating sa kanya ang mensahe ng Islam. Alhamdulillah. Kasi, kumbaga, open-minded din siya. Open-minded siya. Hindi siya mapanghusga. Kumbaga. Di ba dun sa yung mga doktor, meron silang tinatawag na naalala ko pala yun yung yung oath of Hippocrates. Si Hippocrates, o Hippocratic Oath din pala yung tawag doon, Hippocratic Oath. Si Hippocrates, siya yung unang doktor ng mga Griego. Napag-aralan niyo to si Hippocrates. Narinig lang po lang yung mga contributions. Iba pa yung Hippocrates Iba yun. Si Hippocrates, iba pa siya doon sa Hippocrates. So doon sa kanyang Hippocratic Oath na kumbaga, inaano sa kanya, iniugnay sa kanya. So nandito na summarize yung ethics ng mga doktor o sino man na nasa larangan ng medisina. So makikita natin dito na doon sa sinabi ni Dimad, yung ganito, na posible nga rin na, kasi nauna pa ito si Hippocrates kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So baka nabuhay ito si Hippocrates mga ilang daang taon pa BC, bago pa sinilang si Isa
alayhis salam. So doon sa kanilang sinumpaan, eto may nakita pala akong kopya dito. So sabi niya, may shirk eh. May shirk. Pero madali na lang itong ano. Kung meron mga Muslim na doktor, pwede mo yung palitan nito eh. O nanunumpa daw siya kay Apollo. Diba, yung mga Diyos nila. At iba pang mga Diyos nila. At sa iba pa nilang mga Diyos, na ginagawa niya silang mga saksi. Natutuparin niya ang kanyang trabaho sa kanyang kakayanan. At pinakamainam na, kumbaga, paghuhusga. Na, kumbaga, yun yung pangunahin nilang trabaho sa kanilang profesyon. Ano pala siya, nabuhay si Hippocrates 460 hanggang 370 BC. So, nauna pa siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maaring itong si Dimad, ano na rin siya eh, kumbaga, naka-ano siya dito, na-impluensyahan nitong Hippocratic Oath. Kasi panahon na yun, nakarating naman na sa kumbaga sa malayong lugar yung kultura ng mga Griego. Si Alexander the Great nga, di ba? Nakarating pa siya ng Persia. Papasok na sila ng India. Namatay lang siya talaga eh. Pero kung sabi nga ng mga historian, posibleng mas malaki pa yung masasakop ni Alexander the Great. Egypt, nasakop nila. Kaya nga si Cleopatra, naging controversial yun eh. Gumawa siya ng pelikula, Cleopatra. Yung artista negra. Eh, sabi nila dapat negra kasi Africa eh. Pero hindi. Ano si Cleopatra talaga? Griego. Greek. Kaya yung mas marami talaga sa mga portrayal sa kanya, maputi talaga. Kasi apo siya ni Ptolemy, yung isa sa mga general ni Alexander the Great. Kasi nung namatay si Alexander the Great, hinati yung kaharian niya sa 4. Yung Egypt, napunta dun kay Ptolemy na lolo ni Cleopatra. So nung nagkita na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so pumunta na siya, si Dimad al-Azdi, doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga niya, "Law inni ataitu hadar rajul, la'allallahu yashfihi ala yaday." Kung pupuntahan ko ang taong ito, maaring si Allah ay magdudulot na magamot ko siya. So inuugnay pa rin niya kay Allah yung panggagamot. So dito may kita rin natin na posibleng ito si Dimad. Noon pa man, asiwa na talaga siya sa shirk o maaring hindi siya talaga kumbaga totally nagsishirk. Kasi may taong ganun eh. Oo, Katoliko siya o ano pa mang relihiyon niya. Pero hindi siya 100% naniniwala doon sa pinaggagawa niyo, pinaniniwalaan niyo. May duda siya. Di ba kayo, ganun din naman yung dati pa may tanong na kayo sa sarili niyo, bakit ganito, bakit ganun? Paring ganun din siya. Kaya ganun niya kadali na natanggap ang Islam, alhamdulillah. Siya falaqiyahu, at napuntahan na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Muhammad, inni urki min hada arri." Sa pagpuntahan niya doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Muhammad, gagamutin ko ang sakit mo na ito." Pero yun yung translation, kumbaga na general. Pero yung literal na translation nito, "Inni urki min hadarri." Magrurukya ako sa hangin na ito. Kumbaga yung kabilang doon sa mga tinatawag nilang dahilan ng pagkakasakit ng tao, yung hangin o kumbaga yung mismong sakit ng tao, dulot ng hangin. Kaya nga yung malaria, alam niyo yung malaria, yung sakit na nakukuha di sa lamok yun eh. Kaya siya tinawag na malaria kasi unang akala ng mga tao, dulot siya ng masamang hangin. May hangin na dumating tapos nagkasakit yung mga tao lahat sabay-sabay. So hangin yung pinagdududahan nila. Kaya pangalan niya malaria eh. Mal, ibig sabihin masama. Masama, halimbawa, mal edukado. Masama yung pinag-aralan. Tapos yung area, hangin. Sa itong paniniwala nito ni Dimad, hindi siya nalalayo doon sa umiiral din na paniniwala ng iba pang mga manggagamot o tungkol sa medisina o kalusugan noong unang panahon.
So sabi niya, Faqala Rasulullah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala sumagot. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lah. Nagmukaddima si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung sinagot sa kanya. Di Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tinanong niya, meron pa pala akong nalaktawan. Fahal ka. So, gusto mo ba na magpagamot? So, sabi ni Dimad, mag-oorasyon ako sa iyo para gumaling ka sa sakit na ito na dulot ng hangin. So, gusto mo ba? Fahal ka? So, yung sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mukaddima sa khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Tunay na ang papuri ay para kay Allah. Nagpupuri tayo sa Kanya at humihingi ng tulong. May yahdihillahu fala mudilla lah. Sino mang gabayan ni Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. Yung mismo, yung mukaddima. Wa may yudlil fala hadiya lah. At sino mang kanyang iligaw ay walang maggagabay sa Kanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, nang nag-iisa at walang katambal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah, amma ba'd, sa pagpapatuloy. So dito may kita natin, so kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nire-recite niya yung shahada na ganito. Binabanggit niya yung pangalan niya. Hindi niya na sinasabi, wa ana, kung hindi niya ginagawang pronoun. Sinasabi niya talaga yung pangalan niya. So narinig ito ni Dimad. At sabi ni Dimad, Aidaliya, kalimato ka haula. Pakiulit mo nga yung sinabi mo, sabi ni Dimad. Pakiulit mo ang sinabi mo. Fa'adahunna alayhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marat. At inulit ito sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 ulit. Yung mukaddima na yun, innal hamdalillah. Faqala, at sabi ni Dimad, laqad sami'tu qawl al-kahina wa qawl as-sahira wa qawl ash-syu'ara. Sabi daw ni Dimad, narinig ko na ang mga salita ng mga aning kahina. Manghuhula. Ito plural ito eh. Kahin yung singular, di ba? Yung sahara, mga salamangkero. Anong singular? Sahir. Tapos kaulo syu'ara. Syu'ara, mga makata. Yung syair, yung singular niya. Yung gumagawa ng tula. Di ba ito rin yung yung aya? Tapos karugtong ni Dimad, dinugtong ni Dimad, Fama sami'tu mithlu kalamatika haula. At narinig ko na lahat yun, pero wala akong narinig na katulad ng sinabi mo na ito. Lakad balagan na kamus al-bahar. Lakad balag na al-kamus al-bahar. Sabi niya, napakalawak ng sinabi mo na parang dagat. Yung kahulugan ng sinabi mo. Hat yadak ubayu ka alal Islam. Sabi ni Dimad, wala nang maraming seremonya o sinabi. Sabi na lang niya, iabot mo ang kamay mo at mamamanata ako ng katapatan sa Islam. Kung mag-Muslim na siya. Yun lang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabaya'ah. At siya nga ay nagbaya. So dito, sinabi dito, baya, pero hindi niya sinasabi doon, shahada. Yung pagmumuslim niya. Kasi ang shahada technically, ano rin ito baya din ito ng katapatan kay Allah. Na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. At katapatan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya nga ay sugo ni Allah, na siya yung susundin natin. So baya din yun. So may kita natin dito yung ganito lang kasimple, magda'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito lang siya, kasimple na magda'wa. Simple lang. Kaya nga sa da'wa,
Napakahalaga na mapag-aaralan natin yung mga ganitong mga tagpo sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi may kita natin paano siya nagdadawa. Para hindi tayo nag-iimbento. Ngayon yung nangyayari kasi sa mga dawa. Kung anong ginagawa ng kuffar, ayun na lang din ginagawa ng mga nagdadawa. Kung yung sinasabi nila, tutugunin lang din ng nagdadawa. Pero merong mga paraan na simple na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam nga na magagaya natin. Diba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang pinakamainam na halimbawa. Lalong-lalo na sa da'wa. Kasi problema nga ngayon, ang marami naman talaga sa nagdadawa, wala namang kahit training, wala man lang. Kumbaga, yung meron sila, yung pagmamalasakit, hindi natin tinatanggi yun na nagmamalasakit talaga sila sa da'wa. Liba na lang sa mamandurugas talaga, yung mga gumagamit sa da'wa para pagkakitaan. Pero sa paraan ng da'wa, ito dapat yung tinitingnan natin. Ito dapat yung tinitingnan natin. Kasi kung hindi natin titingnan yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga pagkakamali na mangyayari. Marami. Sa libawa niyan, di ba ngayon, yung mga tao, nakapokus na lang sila sa Biblia. Nangangaral Biblia. Kausap mo Muslim, Biblia na rin yung yung binabanggit. Samantalang kung titingnan natin, di ba? Ang tagal na natin pinag-aaralan yung talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 taon na yata natin itong sira, di ba? 2 taon na. Marami na siyang nadaawahan, marami nang nag-Muslim. Pero walang ni isang ulat kailanman na nagdakwa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamit yung Biblia. Di ba? May Abu Jahal, may naulat bang ganun, Abu Jahal. Sabi sa Mateo, Lucas, versikulo ganito ganyan. Wala namang ganun Walang ginawa na ganun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit nung nagdakwa siya sa mga Kristiyano, kina Adi bin Hatim, wala siyang ginawang ganoon na, walang naiulat na ginawa niya na ganoon. Walang naiulat na ginawa niya na ganoon. So napakahalaga na pag-aaralan ng tao yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nangangaral tayo patungo kay Allah. So, yung gagawin nating paraan, paraan na nang galing kay Allah. Hindi mag-iimbento tayo ng paraan ng da'wa. Alhamdulillah. So, ito yung pagmumuslim ni Dimad. Walang masyadong detalye nga dito pala. Tingnan natin. May iba pang detalye dito sa Google natin. Wala rin masyado. Pero taga saan siya, Ustad? Taga Yemen. So, posibleng nangyari, nung nag-Muslim siya, bumalik na siya ng Yemen. Tapos, so hindi na siya nakasama sa mga jihad. Pero nagpaka-matuwid siya. Alhamdulillah. Kasi posibleng ganun yung mangyayari. Kaya wala na tayo masyadong nabalitaan tungkol sa kanya. Di ba na lang dito sa isang hadith. May karugtong yung dito may nakita akong karugtong. So nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Dimad. Kasi posibleng pinuno rin siya ng tribo nila. So ito bang bay'a mo ay para na rin sa iyong mga kababayan? So sabi ni Dimad, ibig sabihin, yung pagmumuslim niya, intention niya na rin na pagmuslimin yung kanyang mga kababayan. So nanatili na siya doon. So posibleng pagbalik niya ng Yemen, sa katulad ng ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpapadala siya doon ng tagapagturo. Nagdidestino siya doon ng tagapagturo. Kaya ito yung isang magandang gawain din na dapat ginagawa ng mga Muslim. Yung magpadala ng mga mangangaral sa mga liblib na lugar. Yung problema natin ngayon,
kahit nung nakaraang Ramadan, ang daming masjid. Wala talaga silang imam. Walang imam. Walang gustong mapunta sa malayong lugar eh. Nagsisiksikan lang sila eh. Yan din iniisip ko nun, bakit yung maalam? Nagsisiksikan sa Marawi, nagsisiksikan sa Cotabato, nagsisiksikan sa Hulo, o sa Zamboanga, o sa Davao, sa Quiapo. Eh kung magkalat sila, punta sila sa kung saan lugar, wala palang imam dyan, gusto nyo mag-imam ako dyan. Di ba? Pero bihira ka makita nung ganun eh, yung masjid ang nag-aalala. Saan sila makakita ng imam? Samantalang yung maalam ang dapat nag-aalala na merong masjid na walang imam. Kasi pananagutan nila yun eh. Pananagutan nila yun. Kasi kung yung masjid walang imam, anong mangyayari dyan? Anong mangyayari dyan? Kailangan yung may initiative. Ang may initiative ang maalam na kumbaga makapunta talaga sa mga lugar kung saan kailangan ang kaalaman. Alhamdulillah. So dito sa hadith, iniulat to ni Imam Muslim eh. So minsan daw napadaan yung isang, hanapin nga natin yung hadith na ito. Wala kasi dito yung Arabic eh, English yung nakita ko. Nagpadala daw ng patrolya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napadaan sila sa Yemen. At meron daw silang nadaanan na kutsara. Doon na sa lugar ng Shanua. May nadaanan daw silang kutsara. At kumbaga, siguro dala-dala ito nung tao, nung sundalo. Pinulot niya. Hindi pala kutsara. Ano ito? Kumbaga, pangsalok ng tubig. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isoli mo yan dahil yan ay kabilang sa yan ay pag-aari ng mga kababayan ni Dimad. So, ibig sabihin, hanggang sa mga panahon na yun, kinikilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagmumuslim ng mga kababayan ni Dimad. So, pangsalok lang ito ng tubig. Pero pinapasauli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. So, ibig sabihin, kinikilala nga di ba sa atin yung karapatan ng tao sa kanyang yaman. So dito, mas kumbaga, pansalok na lang ng tubig pero kinilala pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila. Alhamdulillah. So ito yung maikling kasaysayan ni Dimad al-Azadi. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Yung sunod na sahaba na nabanggit, sino ba yung sunod? Yung mga nagmuslim na talaga, na taga Madina, na silang mga naging pundasyon ng hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon. Alhamdulillah. Ito na sina Sa'ad bin Mu'ad, sina Sa'ad bin Ubadah, at yung iba pang mga nauna na mga nagmuslim. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.